Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze, usap-usapan. Usap-usapan ho sa mainstream media, mapa-social media. Usap-usapan ho sa ating sambayan ng Pilipinas. Ang iba't ibang paglalabas ho ng mga senador ng kanilang mga SALN. Ito ho yung ibig sabihin yung kanilang mga network, no? Mga ari-arian, mga salapi na mga nakatago sa bangko, na kapag pinagsama-sama, ito ho yung sinasabing SALN. Ito mga kababayan, nako, marami hong nagsasabi na itong ibang senador, ang paglalabas ho ng kanilang SALN ay malaking kataran. Malaking kalokohan lang ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Eto mga kababayan, ito hong ginawang pagbubukas ho muli ng ombudsman. Sa panguna ho ni dating sekretary ho ng DOJ, ngayon ay bagong ombudsman, Boying Rimulya, na pagbibigay ho ng kanilang mga paglalantad ho ng kanilang mga SALN network. Kasi dati nga ako sarado ito Pinagbawal ho Sinarado ho ni dating Ombudsman Martires nung inappoint ho siya ni Digong. Hindi na ho naging transparency yan. Hindi katulad ho ngayon kapag may gusto kang makuwang makita na SALN ng isang politiko, magpasa ka lang ho ng valid ID or ipapakita na sa'yo bilang isang mamamayang Pilipino, may karapatang kasilipin ang kanilang mga SALN. Mga kababayan, itong mga ibang mamamayang Pilipino hindi ho naniniwala sa ibang senador sa paglabas ho ng kanilang SALN. Especially na ho yung kay Senador Chis Escudero. Na paano raw nangyari na ganito lang ang SALN mo, Senador Chis Escudero, may usap-usapan sa social media. Hindi naman natin sinasabing may katotohanan ito. Pero may mga usap-usapan sa social media, mainstream media, at naglalabas ho ng iba't ibang report ang iba't ibang FB page, na kung saan di umano ito raw sing-sing na ibinigay ho ni Senador Chis Escudero sa kanyang may bahay asawa, kabiyak na si Heart Evangelista, ay nagkakahalagang 56 million pesos. So tapos ang SALN mo pag pinagsama-sama, ari-arian pera, ay aabot lamang ng 18 million. Aba, naloko na. Ito, marami yung iba't ibang naglalabas ng mga issue about sa sing-sing ho ni Heart. Meron din dito, nakalagay mukha raw 55 million pesos. Pakinggan ho natin muna itong balitang ito mga kababayan about ho sa mga inilabas ho ng ating mga senador sa kanilang SALN. Pinagsama-sama ho ito, ari-arian, sasakyan, pera sa bangko. Pakinggan natin ito. Sa 19 na senador na naglabas na ng kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth, pinakamalaki ang idineklarang net worth si Senador Mark Villar. Aabot yan sa 1.26 billion pesos. Mas malaki sa net worth ng ikalawang bilyonaryo sa Senado na si Senador Raffy Tulfo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities.
Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril. No, teka, stop muna natin. O, yung kay Mark Villar, hindi naka-specify kung bakit umabot ng 1 bilyon. Kung magkano ang pera niya dyan, kung yung iba dyan sa mga bahay at lupa, sasakyan. Pero pag pinakikinggan mo, Mark Villar, parang maliit yung 1 billion no? Parang may parang hindi ka panipaniwala Oh. Kayo ba mga kababayan, may mga kaibigan ba kayong mga minsan pag nagsusugal nananalo? Kasi ako naniniwala ako, kapag may natalo sa sugal, kahit maliit lang, halimbawa, natalo lang sa kanyang sugal, sa pagsusugal niya 1,000, ang kwento 10,000 Ano? Kahit 1,000 lang ang talo, sasabihin, ang laki ng talo ko pare. Magkano? 10,000? Pero 1,000 lang talaga talo niya. Ganun no? Pero pagka nanalo na sa sugal, pag tinanong, pare, balita ko nanalo ka raw sa sugal. Magkano panalo mo? Bawi lang. Bawi lang. Kadalasan hindi sinasabi yung yung talagang panalo no. Agree kayo sa akin? I-comment nyo sa comment section. Pero kapag ka natatalo naman, kahit maliit lang yung talo, pinalalaki. Ano ba point natin dito? Kung sa mga sugal-sugal hindi yung sinasabi ang totoong panalo, paano pa rito sa ganitong klaseng sistema na kung saan, i-reveal mo ang dami ng yaman mo. Na po pwedeng hindi mo sabihin lahat-lahat kasi baka ma-question ka bakit nagkaroon ka ng ganyang kalaking ari-arian. Tuloy natin. At halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang salin ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit. Nako, pinag-uusapan yung yaman, ari-arian sali ni Jinggoy Estrada. Tsaka natin pag-usapan yan. Doon mo tayo kay Jesus Escudero. Habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-arian ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 7 kumpanya. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman. Nakaramihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth.
Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon kaya walang binayaran. Ang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Chis Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng Ayan mga kababayan ha. Yung network ho, Salin network ho ni Senador Chis Escudero, pag pinagsama-sama, pera, lote, lahat-lahat, aabot lamang ho ng 18 million pesos. Parang parang hindi katanggap-tanggap ito Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dito ho malalaman kung totoo ang sinasabi nitong ating mga senador. Kung tapat ho sila sa kanilang paglalabas ho ng SALN. Hindi pa naman tapos yan. Mayroong magpapatunay ho dyan, ombudsman, mga kababayan. Kung swak ho itong inilabas ho nilang SALN sa kanilang sarili, nalalaman ho ng ombudsman. Kayo na ho humusga kung itong mga inilabas ho ng ating mga senador ay may katotohanan. Pero yung naniniwala ko may mga iba rito totoo. Tulad yan nila Tito Sen, Senador Pampilo Lacson, at may iba pa. May iba pa sigurong konti. Natin kung sino pa yan. Pero baka karamihan dito, hindi ho natin alam kung may katotohanan. Especially ho rito kay Chis Escudero. Isipin mo, lahat ng kanyang ari-arian, pera, aabot ho lamang ng 18 million. May usap-usapan ho sa social media, ang sing-sing ho na binigay niya kay Hart, umabot doon ng 55 to 56 million. So, nako, tingnan natin mga kababayan, kung talagang, kung talagang suswak ito doon sa nalalaman ho ng ombudsman. Grabe, 18 million, ano yun? Mayaman pa sa Takero Miyamoto, streetwise. Si Takero merong SALN network na umaabot ho sa 18,000. 18,000. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.